Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, grabe, lason talaga, to be honest, ang mga Duterte. Can you imagine, nagsalita, itong si Chel Jokno, oo, patungkol nga po dito sa allegedly na pagpapatumba ng mga Duterte dito kay Ramil Madriaga. At ngayon, sino yung kanilang leading man? Walang iba kundi itong si Arnie Teves. According kay Chel Jokno, iba talaga kapag pera ang kumilos, no? Iba talaga, mga minamahal, kapag pera ang kumikilos sa lahat ng laban. Akala ko ba simple lang ang mga Duterte? Bakit parang sobrang dami nilang pera, pera pampatay, pera sa abogado, pera sa lahat? Di ba mga minamahal? Well, kung sa bagay, aminado din naman. Itong si former President Duterte na pumapatay sila at nasa speech niya yan sa mga social media. Kaya medyo nakakatakot pag inuusig mo sila. Dahil pag inusig mo sila, kahit totoo naman yung sinasabi mo, pwede kang maganon. At halata naman mga minamahal na magkakilala. Itong si Ramil Madriaga at itong si Sara Duterte, sana mailabas nga yung cellphone niya kasi nandoon yung mga video calls, nandoon yung mga screenshots, kasi hawak ng custody ang cellphone ni Ramil Madriaga. Sa bagay, madaming pera itong si Sara Duterte, pwede nilang mapategi si Ramil Madriaga kung gugustuhin nila. Kaya tama lang na ilipat ng kustodiya, ito nga pong si Ramil Madriaga at bigyan ng sapat at malakihang proteksyon para makapagsalita pa in the future. Kasi paano makakapagsalita itong si Ramil Madriaga kung siya ay ipapapatay na ng mga Duterte? Diba? Sige, panoodin natin to mga minamahal. Alright. That this representation filed with the House, which was referred last Wednesday to the committee. This is a petition under Section 8 of the Rules on Impeachment, which provides that the House may, upon proper petition, provide adequate protection to a complainant or witness if it is shown that the personal safety of the witness is in jeopardy because of participating in the impeachment proceeding. I will no longer reiterate what is contained in my petition, Madam Chair, but if I may just add a few points that I believe are important for the consideration of the committee. Una-una po, para sa kaalaman ng taong bayan, hiniling natin ang proteksyon para kay Ramil Madriaga para makapunta siya rito at magbigay ng kanyang testimonya under oath sa harap ng committee ito. Standard po ito sa sinamang saksi, pero mas mahalaga ito dahil may mga direktang ulat na galing mismo kay Ginoong Madriaga na may panganib sa kanyang buhay. In his own sinumpang salaysay, sinabi niya, and I quote, "รู้ไหมอะไรตลกมาก ฉันลบรูปใน iPhone." Meron kasing ads Oo. Alright. araw na rin nagsasabi sa akin, delikado na talaga ang buhay mo, seryoso. Ingat Ram, balita ko mataas-taas ang reward money sa'yo. Secure mo ang family mo at iba pa. Sa loob ko ay nakakaramdam ako ng sobrang takot. Ang takot na yon ay hindi lang sa sarili ko, kundi pati sa aking pamilya. Napaparanoid na rin po ako kasi posible rin itong mangyari na lasunin ako. Tapos hindi na ako mapakali kuminsan at hindi ko maiwasan magduda na rin sa mga fellow PDLs at kahit po mismo sa mga jail officers dahil sa pagsiwalat ko ng issue kay VP Sara Duterte. Madam Chair, these threats have already escalated. According to his affidavit, on March 3, 2026, a detainee with a pending homicide case attempted to forcibly drag Mr. Madriaga into a confined bodega area within the jail. Mr. Madriaga, and I quote, ayon sa mga naririnig ko sa loob ng kulungan, ang bodegang ito ay sinasabing pinagawa ni dating Congressman Arnie Teves. Isa sa mga impormasyon na nakuha ko ay si Kong Arnie Teves ang gusto magpatumba sa akin, end quotation. Kinumpirma naman po ni DILG Secretary John Vic Remulla na binisita ni Vice Presidente si dating Congressman Teves sa kulungan noong October 19, 2025. Base ito sa ulat ng Inquirer na mismo ang Vice President ang nag-attach sa kanyang perjury complaint
laban kay Ginoong Madriaga. Oh. Ito ay matatagpuan mismo sa Annex V sa complaint affidavit na minarkahang Annex 5 sa Consolidated Verified Answer ad cautelam ni Vice President Sara Duterte. Oh. Just to be clear, this is not intended to accuse anyone. I'm merely raising a concern in our quest to find the truth. If we allow a witness to be intimidated, hurt, or God forbid, killed, then we fail in our constitutional mandate. Okay. Nakinig ninyo mga minamahal na meron nga pong threat sa buhay ni Ramil Madriaga, and if we will connect the dots, talagang ang ending talaga nito, walang ibang gustong magpatumba kay Ramil Madriaga kundi itong si Sara Duterte. Kasi mismong si Arnie Teves daw po ang may penalty, nagbibigay ng penalty, patong sa ulo, corona sa ulo ni Ramil Madriaga. Dami ba naman atang nanakaw ni Arnie Teves? Oo, inuutusan din ata ni Sara Duterte. Di ba, mga minamahal? So, we should protect Ramil Madriaga at all costs. And kung pwede, ilipat po sa House of Representatives, sa selda ng House, itong si Ramil Madriaga. Kasi parang nakakaawa Di ba? Na may mga threat na lalasunin siya. May mga threat na gusto siyang may nabalitaan nga tayo, malaking tao binugbog daw itong si Ramil Madriaga, 'di ba? Dahil nga po sa kanyang mga sinisiwalat. So I hope na itong si Ramil Madriaga ay mailipat agad-agad ng selda. Oo, kasi kailangan pa natin And kapag di nyo kailangan, kapag itong si Ramil Madriaga ay namatay dyan sa selda na yan, you failed. Diba? Failed. Yung House of Representatives na protektahan itong merely accused and witnesses against dito kay Vice President Sara Duterte. So, how can you find the truth kung yung witness ay patay na mismo? Nagigets ninyo mga minamahal? Kapag hindi talaga nakulong yang si Sara Duterte, ibig sabihin isa lang yung yung ibig sabihin yan talagang gumana ang pera ng droga di umano dito kay Vice President Sara Duterte, sa mga Duterte. 'Di ba? Absolutely correct din tong sinabi ni Leila de Lima kung papanoodin natin. In terms of what kind of adequate protection I believe would be necessary, I believe that would entail three things, Madam Chair. Number one, that the security for the witness be beefed up, particularly by the National Bureau of Investigation. Second, that his attendance when he is required to appear be done in a secure manner, that there is sufficient security for his transport here, and also while he is here to testify, that he be put in a secure place. Thank you, Madam Chair. Okay. So, yeah. Yun po, mga minamahal. Ano man nag-comment dito? Ha, ha, ha. Oh, may tumawa pa. Ha, ha, ha. Mga Duterte takot na. 'Di ba? At saka hindi naman lahat ng nakukulong guilty Si Ramil Madriaga, pinagtripan lang yan ni Harry Roque. Syempre, God works in a mysterious ways. Dahil nga magka-kontra itong si Harry Roque at itong si Ramil Madriaga, ang ending, si Ramil sumuko na lang din. Oo, sa pakikipaglaban sa Bataan, sa mga farmers. Kasi mga kamag-anak niya, 'di ba? Ay pinupuksa ni Roque. Ngayon, si Sara Duterte hindi siya kinampihan. Di kinanta na lang ni Ramil Madriaga, which is yan po yung nararapat. 'Di ba, mga minamahal? Anyway. Alright. Kayo, ano masasabi nyo dito? Oo. It's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.